Paano yun? Nag-aaway-aaway mga fans ninyo na talagang nagbabardagulan ng fan si Ashtin at fan si Robin. At ikaw naman, Angela, syempre, nakakaranas ka rin ba ng bashing from Ashbin? Opo, actually, sa kahit sinong tao. Habang nagmo-mall show kami, ayoko na lumabas ng tent. Sabit lang yan, bakit yan pinapunta dito? Hindi naman yan relevant. Yung mga ganong comments. Masyado kayo nagpapakita ng sweetness in front of your fans. Parang ang OA naman itong dalawang to. Kulang na lang mag-jowa. Napasobra yung kaklingihan ko kay Robin. Lalo na hindi ko naman siya boyfriend nung time na yun. So parang, Nung time na yun. I mean, Alam niyo na. Oo, alam Alam niyo na ni na. Angela. Oo. Nadulas. Kang umiyak. oh my God! Ito na yung bagong kinakikiligan ng mga Gen Z. At hopefully, maging kami mga Gen X at Millennials, mahahawa na rin ng Gen Z. O dahil sila ngayon ang inaim. Ang aking tinutukoy, ang Rap Gel, Robin Angeles at Angela Muji. Hello po. Kinakabahan ba kayo? Ako kaharap niyo. Charot. Opo, nakakaba. Nakakaba. Baka i-workshop mo kami eh. In fairness, gusto ko yung mga kwento ng buhay mo, Robin. From rags to riches. Wow! Hindi pa po riches. Rich na. Hindi. Anyway, syempre tataka yung mga tao. Bakit in-interview to ni OG? Ano bang meron sa kanila? Paano sila nabuo? Paano nangyari yung kanilang love team? Nagsimula po ito nung nagka-project kami sa Seducing Jake Palma. Mm-mm. Pero bago po kami maging love team or matambal together, meron po kaming series or serye noon, yung Ang Mutya ng Section E. Pero hindi po kami magka-partner doon. Parang hindi nga tayo nagkausap dun sa scene. Wala Kahit kaming wala lines. kaming interaction. May ka-love team ka doon. Opo. Si Kasama ko po dun si Ashton at si Andres. Ashley at si Andres. Oo. Ayan, nabanggit mo yung Ashley at Andres. Meron ng Ash dress. Meron din bang Ashby nung araw. Parang ganun Hanggang po yung ngayon. sinasabi ng fan. Oh. So, paano yun? Nag-aaway-aaway mga fans ninyo. Aware ba kayo doon? Kasi sa Reddit nababasa ko, no, na talagang nagbabardagulan ng Ash dress o yung fancy Ashtin at fancy Robin. Ako po, hindi ko na lang po binabasa kasi pag napag-uusapan po namin ni Dres yan, na parang tinuro po sa akin ni Dres talaga yan. Parang kapatid ko kasi yan. Parang kuya ba? Sinasabi niya palagi sa akin na huwag ka na magbasa, maapektuhan ka, magtrabaho ka lang na maayos. Gawin mo lang yung kailangan mong gawin. Lagi po tinuturo ni Dres sa akin yan. Para siyang kuya talaga sa akin. Kaya nung nagsisimula pa lang po ako, natutunan ko talaga na hindi magbasa. Hindi ako masyado naapektuhan. Paano yung mga good comments, yung mga positive comments? Hindi ko rin po binabasa yun kasi feeling ko lumalaki lang ulo ko pag nakikita ko yung mga gano'n. Ayaw po masyado yung papuri. At ikaw naman, Angela, syempre, nakakaranas ka rin ba ng bashing from Ashbin? Opo, actually, sa kahit sinong tao, nakaka-receive po ako ng bashing, hindi lang sa specific na fandom. Or, basta marami pong taong hindi natutuwa sa ginagawa ko noon na sobrang pagfa-fan service daw. So, marami pong nagbabash sa akin, hindi lang po sa actions ko, kundi pati sa face ko. Yung mga face shaming and body shaming things na mataba daw ako, ganun. It's just the normal things I receive on a daily na parang nasanay na lang ako sa nababasa ko. Nasanay ka na lang. Wala. Na-immune na lang ako. Nung una parang iniiyakan ko talaga, tapos nanginginig ako, yung ganon. Pero eventually, nasanay na ako kasi inisip ko, bakit ba ako nagpapa-apekto sa mga taong to? Hindi naman sila nagpapakain sa akin. Wala naman silang ambag sa buhay ko. Totoo naman eh. Basta I'm gonna continue to chase my dreams. So, at least hindi ka nagpapa-apekto, ha? Noon, Kasi yung iba hirap talaga eh. nagkakaroon na ng mental health issue. Actually, totoo po yan. May time na habang nagmo-mall show kami, ayoko na lumabas ng tent. Kasi bago ako pumunta dun sa mall show, nabasa ko na, sabit lang yan, bakit yan pinapunta dito? Hindi naman yan relevant. Yung mga ganong comments. Tapos, parang dahil dun, ayoko na lumabas ng tent. Na parang ayoko pumunta dun. Pero ginawa ko pa rin kasi it's my job and I'm trying to be professional as possible. Pero habang nagpa-perform ako, hindi ko mabigay todo eh. Hindi ko ma-enjoy. Kahit masaya yung kanta ko, malungkot ako. So doon ako nagising na, oo nga, naapektuhan na yung trabaho ko. Dapat hindi na ako nagbabasa, dapat wala na akong pakialam eh.
Ganun po. Mm-mm. Doon ko po na-realize yun. So, hindi ka na nagbabasa. Ito rin naman, hindi na nagbabasa. Hindi Lagi na ko rin. sinasabi sa kanya yan na huwag kang magbasa. Kasi mas na, ang dali niya maapektuhan nung una. Oo. Kasi ngayon, Sobra. sobrang tapang na niya. Ngayon, naging issue pa nga yung may nagbigay ng regalo sa'yo, parang hinagis mo daw yung Oh, regalo. hindi naman. Nakita naman nila yung video na talagang tinabi ko. Oo. Gawa-gawa na lang po. Yung Oo. iba talaga Na feeling gawa-gawa. mo, mga ano mo to, mga detractors mo na sisirain ka hanggang sa mawalan ka ng career. Pero okay lang, gawin lang po nila. Nakakatulong pa nga po sila eh. Kumbaga, In what inspiration ko way? sila. Inspiration ko po sila talaga. Oh, Alam niyo inspiration po, mo sila. dito po sa pelikula ko to, sa ginawa namin ni Jella, parang sabi namin, ito papatunayan namin sa inyo na lahat na sinasabi nyo, kakainin nyo. Papakita namin sa inyo na kaya namin umarte. Kahit anong sabihin nyo sa amin, kahit anong paninira nyo sa amin, hindi kami magpapa-apekto sa inyo. Gagamitin namin kayong inspirasyon. Nakakatulong pa kayo sa amin. Thank you. Oo. Thanks. Pero, yung iba na hindi na magbabasa ng mga paliwanag, maniniwala dun sa mga nababasa nila, sa mga lumalabas. So, paano yun? Nasanay na lang po ako kung anong gusto nilang paniwalaan na nila. Basta masaya po kami sa ginagawa namin at ginagawa namin na maayos yung trabaho namin. Wala naman po kami inaapaka na ibang tao. Oo, yun ang importante. Pero gusto ko sabihin sa inyo, ibig sabihin nun, relevant kayo. Kasi pag patuloy ang nang babash sa inyo, patuloy rin kayo nakaka-apekto ng buhay ng ibang tao. Kasi di ba, para mag-react Pinagsasayang niya sila, tayong oras. mag-aksaya sila ng oras sa inyo, hindi nakaka-apekto kayo sa buhay nila. So, ganun yun na lang siguro tratuhin yung bashing. Eh, dati ba iniyakan mo yan? Opo. Tapos, Sobra? Sobra. Kasi wala naman akong ginagawang masama sa kanila eh. At kung may masama man, nag-apologize ako. And I openly promote na wag mag-send ng hate, wag pumatol sa bashers. Wala akong ginawa kundi mag-promote nun. Pero kapag sinasabi ko yun, pa-victim naman daw ako. So parang, hindi siya worth it eh na bigyan ng pansin. Oo. Hindi talaga. Nung namatay nanay ko, pinangako ko hindi ako titigil and andito na ako, sasayangin ko pa ba yung opportunities? I don't want them to dim my light. Basta gagalingan ko lang lagi. Tama po yung sinabi ni Robin na nagiging motivation po namin sila na maging better. Na parang we want to prove them matuto. wrong. Tsaka maraming salamat kasi nagpapakatotoo kayo. Sa tagal ko rito, puro mga... Siyempre, pag sinasabi niya, pag showbiz, plastic yan. Pag showbiz yung dalawang mukha yan. Nakangiti ngayon, pero sisimangot pag wala na sa camera. Nakaka-drain din kasi pag gano'n. O, iba na approach ngayon ng mga Gen Z, ha? na artista. Oo, gusto ko yan. Gusto ko lang po maging prangka. Tsaka sinasanay namin yung tao na kung anong pinapakita namin. Yun yung talaga totoo. kami. Tama. Yun Ayaw totoo. namin ng facade. Ayaw Kaysa namin sa pag makitang nakita tao. kami, iba naman pala yung ina-expect sa amin, tapos ganun yung makikita nila. At least, kung ano man nakikita nila sa social media, yun po talaga kami. Kung ano yung kilos namin dun, wala kami pinipilit na kahit ano. Nabanggit mo kanina yung nanay mo. Pinatapang ka ba ng pagkawala ng nanay mo? I would say opo. Kasi late ko na-realize na ang swerte ko pala na may nanay akong supportive sa akin noon, nung nabubuhay pa siya. Kumbaga, I took it for granted na parang she's always gonna be there. So, hindi ko na ipakita sa kanya na sobrang grateful ko. So, nung nawala siya, parang gumuho yung buong mundo ko. She was my everything talaga. She's my best friend, she's my hero, she's my everything. Tapos, nung nawala siya, parang in an instant, nawala lahat sa akin. Wala nang nagsusuporta sa akin. Kasi siya po nagluluto ng food ko, siya nag-aasikaso sa akin every single day. Tapos, hindi ako sanay na wala siya. Hindi ako sanay na walang moral support. Kasi nasanay ako, lagi ko siyang kasama sa mga VTR. Stage mom ko po kasi siya talaga. The reason why naging stage mom siya kasi nung nabubuli ako ng high school, na-depress ako tapos hindi ako kumakain, naging anemic ako, naging payatot ako. And then sabi ng doctor, i-ano niyo po siya, i-ano niyo sa sports or kung ano mang extracurricular activities para mabuhayan siya, ganyan. Tapos, ayun, sinali niya ako sa pageants para ma-boost yung confidence ko. Tapos, sa mga dance workshops, acting workshops, inaano niya pa ako, parang inaaliw. Anong tawag doon? Linilibang. Para hindi ako ma-depress, gano'n. Matuto akong makipag-communicate kasi may pagka-introvert ako. So, kung nabubuhay ang mama mo ngayon, Kung nabubuhay, ano kayang pwedeng magawa ni Angela sa kanya? Kung nabubuhay po siya ngayon, the biggest thing I could do is to change. Kasi bratty ako nun eh. As in, talagang lahat ng gusto ko makuha ko. And alam kong kahit mahirap magagawa niya kasi mahal niya ako. And inabuso ko yun. Naging abusado ako. Kung nabubuhay siya, yun Naging talaga. spoiled ka. Naging spoiled ako.
I would change. Hindi ko na siya take for granted. Sobrang swerte ko sa nanay ko, as in. Ang dami niyang sakripisyo po sa akin, Mama Oj. As in, imagine nyo na lang kapag, kunyari, di ba nag-P-pop po ako, may pre-show kami. Hindi naman po provided dun yung damit. Gusto niya magmukha akong maganda, gusto niya magmukha akong artista. Isasangla niya po yung mga alahas niya, gano'n. Oh my God. Para lang may masuot ako. Basta po, nagdidiskarte siya ng lahat ng bagay para lang matulungan ako ma-achieve yung pangarap ko. Kaya, sobrang swerte ng mga may nanay dyan. Sa mga may nanay dyan na tatay, wag niyong iti-take for granted parents nyo na. Mama Oj talaga. Ang dami kong regrets. Kaya nung nawala siya, 2 years akong naglugmok sa kwarto ko, hindi ako lumalabas. Hindi ko talaga matanggap na hindi man lang ako nakabawi sa kanya. Hindi ako naging mabuting anak. Kaya ngayon bumabawi ako sa tatay ko. Hindi ako naging mabuting anak. Bakit? Kasi pala sagot ako, Mama Oj. Vocal kasi ako. Kumbaga kapag alam kong tama ako, ipaglalaban kong tama ako. Kahit minsan, mali na pala. Tapos hindi tama na sumasagot ka sa nanay mo. Kasi nanay mo yan. Have some respect. Dahil nga na-spoil niya ako, parang, ayun, nasasagot ko siya and may mga nasasabi akong hindi maganda. Ang dami kong regrets talaga. Hindi naman ako sobrang suwail na anak. Sobrang proud naman ako sa nanay ko. Ginagawa ko naman yung best ko na maging proud siya sa akin. Ginagalingin ko sa school, sa lahat ng mga sinasalihan ko. Gusto ko siya maging proud. And mahal na mahal ko mama ko. Lagi kong sinasabi sa kanya yan. Actually, magkatabi kami matulog po, Mama Oj. Iisa pong kwarto namin. Tapos, every time matutulog kami, Mama, yakap mo ko. Kaya nung nawala siya, hindi pa ako makatulog talaga. Hindi po ako sanay walang katabi. Mama's girl po talaga ako. As in, I would do anything for my mom, and if she was alive, I would tell her na, I'm sorry for being such a bad daughter and I really want to make it up to you. But it's too late. So ngayon po, bawi na lang ako sa papa ko. Like yung mga hindi ko man po na ayos para sa mom ko, I'll just do it for my dad. I love my dad so much din po kasi. So, habang naririnig yan ni Robin tungkol sa nanay, ano na-realize mo? Siyempre, buhay pang nanay ko. Ang naririnig kong kwento, yung hindi niya nagawa para sa nanay niya. Ikaw? Sobrang swerte ko po na buhay pa yung nanay ko. Kahit wala akong daddy, yung mami ko siya talagang tumayo ng nanay tsaka tatay ko. Sobrang dami niya rin trabaho na pinasukan para lang mapakain kaming tatlo magkakapatid. Kaming tatlo, loko-loko. So makikita mo yung nanay ko talaga na lumalaki ako, umiiyak siya araw-araw. Kasi stress siya sa amin tatlo. Ang sarap lang sa pakiramdam na nandyan pa rin si mami. Kahit na malayo siya sa akin. Lagi, everyday, Rab, kumain ka na, Rab, matulog ka, magpahinga ka rin. Lagi, tawag pa ng tawag po yan. Kulang na lang sumama. Pero ayoko siyang sumasama si mami. Kasi gusto ko, gusto ko mag-isa lang ako napapagod. Gusto ko, kapag umuwi akong Pampanga, babawiin ko na lang siya. So, relax na lang siya. Okay. So, yung mami mo is still working? Apo, nag-work pa din po. Hindi ko pa po kayang pastapin. Wala pa po tayong ganun. Hindi ko pa kayang buhayin sila mami nang hindi pa siya mag-work. So, paano mo pinalalakas ang loob ni Angela? Siya, wala ka ng tatay, no? Wala na lang po. So, namatay din yung tatay mo, di ba? So, siya, daddy niya. Ito naman, mami niyang namatay. So, paano niyo pinalalakas ang loob ng isa't isa? Ako si Angela po talaga nagpapalakas ng loob ko palagi. Palagi po kasi akong nahihiya sa tao. Kasi parang, ako po kasi, ang pinaka gusto ko lang ginagawa talaga is umaarte. So, pag nasa set lang ako, doon lang ako parang, okay, di ako mahihiya. Malalabas ko yung totoong ako. Pero pag may mga mall show, pag may mga guestings, ganyan, nahihiya po talaga ako. Palagi, pag maraming tao. Si Angela po nagpapalakas ng loob ko palagi. Lagi sinasabi, kaya mo yan, ganyan. Hindi naman to yung tipong, parang, yun nga, sinasabi nila, OA kayo sa fan service. Masyado kayo nagpapakita ng sweetness in front of your fans. At tapos, yung iba nagkikringe na. Parang ang OA naman itong dalawang to. Kulang na lang mag-jowa. Puro na lang pang fan service ang ginagawa. Ibig sabihin ng fan service, sa mga hindi nakakaalam, yung pinapasaya nila mga fans nila. Dahil kung ano yung gusto makita ng mga fans, yun ang ginagawa nila. So, sumusobra ba kayo minsan? Sa pagpa-fan service? Ako po, aminado po ako na baka nung una po napasobra yung kaklingihan ko kay Robin. Kasi ako po, I grew up studying in an all-girls school. So, sanay ako na sa lahat, wala akong masyadong guy na friends. Sa lahat ng girlfriends ko, I will always cling to them. Nung naging mag-co-workers kami ni Robin, nasanay ako na sobrang comfortable ko sa kanya. So, may times na nakaganyan ako, nakaakbay ako, pero sa akin, wala lang yun. Hindi siya fan
fan service, it just comes naturally. Kasi komportable po ako sa kanya. Like, walang mali siya sa akin. Pero hindi ko na-realize na ang pangit na palang tignan. And hindi na magandang ehemplo sa mga bata. Na-realize ko naman yun na oo nga, may mga batang nanonood sa amin. And hindi magandang example na masyado akong dikit, na masyado akong sweet. Lalo na hindi ko naman siya boyfriend nung time na yun. So parang, Nung time na yun. I mean, Ano nga? opo. So, Nung time na yun. Oh, So, iba wala yung namang- time ngayon, ha? Opo, wala naman pong romance involved pa nung time na yun kasi we just met for like, and I mean, not just met, pero we just worked together for like a month.